Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin itong tinatawag po di umanong tagapagsinungaling ng Malacanang at tinatawag din po ni Atty. Harry Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news at tinatawag din po ng ating Vice President na garbage in, garbage out. At ito po, nagpalabas po sila ng statement dahil po pinag-uusapan po at talagang proud na proud po tayong mga Pilipino na meron naman pong isang nagbigay ng karangalan po sa ating bansa sa larangan po ng sports. Ito po ay tennis, hindi po ba? Si Alex Iyala ay nagbigay po ng karangalan sa ating bansa at siya po ay nagkamit ng champion, talagang champion mga kababayan. Kaya po ang katwiran naman po ng palasyo, kaya daw po hindi nanonood ang tinatawag na bangag ng kanyang ate dahil malas daw po. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Panoorin at pakinggan po natin ang tagapagsinungaling nila di umano. Nung nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, um, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations. Alam naman po natin na ang Pangulo, pagdating po kay Miss Alex Ayala, ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Miss Alex Ayala. Ayan po mga kababayan, hindi raw po nanonood ng live ang presidente kahit daw po ng mga unang nagdaang laro dahil po malas. Malas daw po. Pagka nanonood, natatalo si Alex. Ang logic naman po doon mga kababayan. Congratulations Alex. Ang buong Pilipinas at buong Pilipino sa buong mundo ay proud na proud sa iyong binigay na karangalan sa ating bansa. Mabuhay ka. Ang logic naman po dito mga kababayan, kung si Alex po ay nagbigay ng karangalan at kinilala sa buong mundo dahil po napakaganda ng kanyang yung kanyang paghihirap, training, ay worth it na po lahat. Talagang nagbigay na po sa kanya ng sinasabing na yung sinasabing ito na yung pinaka-achievement mo sa yung sports. Hindi po ba yung tagumpay, nakuha mo na yung rurok dahil nag-umpisa na, nakakuha ka na ng major championship. Hindi po ba? Pero pagdating naman po sa politika, mga kababayan, kung ano po ang sinuwerte ni Alex Ayala, mga kababayan, yun naman po ang minalas. Lagi po tayong talo. Lagi po tayong talo. Kahit hindi po tayo manood. Talo po tayo. Di umano. Talo tayo sa pagiging presidente naman niya. Di umano. Never naman tayong manalo at makakuha po ng napakagandang trabaho yata sa kanya. Yan po ang pagkakaiba naman. Si Alex Ayala ay nagbigay po ng karangalan, tagumpay sa ating bansa. Pero ang Pangulo ng Pilipinas, walang karangalang maibigay at tagumpay sa mga Pilipino. Bakit po? Unang-una, ang trust rating niya, negative. Luzon, Visaya, Mindanao, negative. Tapos, ang binigay pong achievement sa atin sa kanyang paglilingkod ay massive corruption issue. Trilyon at daan-daang bilyon na kino-cover up pa yata nila para po hindi pag-usapan
at hindi po mapanagot yung pinakalupin. Hindi po ba? Pinakamalaking ulo ng buhaya at isda. Kino-cover up pa. Yan po ang pagkakaiba. Si Alex Ayala, tayo po'y proud na proud sa kanyang tagumpay. Sa kanya pong nakuhang champion. Pero pagdating naman po sa amo ng tagapagsinungaling nila, di umano, at tinatawag pong reyna ng mga fake news ayon kay Atty. Roque, at tinatawag din pong garbage in, garbage out ng Vice President. Mga kababayan, wala pong maibigay na karangalan sa bansa. At wala pong maibigay na napakagandang achievement o napakagandang trabaho bilang sinasabing Pangulo ng bansa dahil nga po sa kahirapang dulot ng kanyang trabaho. Ibinaon tayo sa utang, napakahirap ng sitwasyon natin, napakamamahal ng gastusin, napakamamahal ng bilihin, at kakarampot na kinikita. Yun ngang konti na ang magdadagdag lang sila ng 85 pesos sa minimum yung sinasabing increase. Sa Luzon lang, NCR lang. Na-stop pa nga Mukhang napolitika pa. Hindi po ba 85 ang idadagdag daw po sa NCR? Hindi pa natuloy. Nakita niyo po yung achievement na binibigay sa atin. Mahal na kuryente, mahal na tubig, mahal na bilihin, kawalan ng trabaho. Nahandyan pa ang mga bisyo na hindi po, yung mga bisyo na nagpapahirap sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil nagdudulot ng malawakang krimen. Nahandyan pa mga kaliwa. Nakita niyo po yung achievement na binibigay sa atin ng Malacanang? Magiging proud ka ba bilang isang Pilipino na ganito ang Pangulo mo? Pero sa isang banda naman, proud ka naman sa pagiging sports, sa pagiging athlete ni Alex Ayala. Kaya nga po kung pagsasamahin mo yung dalawa at dadalin mo sa mga OFW na lang, sa mga OFW, magsama yung dalawa, haharap sa mga Pilipino na mga bayani nating OFW. Baka po yung majority ng Pilipino, mga bayan, parehas pag tumayo si Alex Ayala, baka po pinapalakpakan at hinihiyawan na congratulations. Baka naman tong Pangulo na kasama at tumayo't nagsalita, baka po isang damukal na mura ang sabihin ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Baka po sabihin, hindi namin kailangan ang Pangulo na sangkot sa issue di umano ng pagnanakaw. Hindi kaya. Yan po mga kababayan. Ang kamalasan daw po. Malas daw po pag nanood ng laban ni Alex Ayala, ang tinatawag na bangag ng kanya pong ate. Malas daw po pag nanonood. Pero tayo naman pong mahigit 100 milyon kasama po ang ating mga kababayan bayaning OFW. Ang sobra namang minalas. Ubod din tayo ng malas nung magkaroon po tayo ng Pangulo na tinatawag na bangag na kanyang ate. Daig pa po natin ang nanakawan at nabudol sa kamalasan. Hindi kaya sila lang po ang sinuwerte katulad ni Alex. Katulad po ni Alex Ayala, ang nakaupo po ngayon ay sinuwerte. Pati po yata ang tagapagsinungaling nila di umano ay sinuwerte dahil sa dami po ng sinasabing reward na nailalagay pa yata sa maleta. Swerte sila. Tayo po ang minalas sa kanilang paglilingkod. Hindi po ba? Nagtatanong lang tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang pagkakaiba ng malas sa swerte. Hindi po ba? Kaya po sila ay maswerte. Tayo naman ang minalas. Maraming salamat po. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya
Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Felipe Shapno from Texas, USA, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at Kingston from Hong Kong, kay Jake Yahoo from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at doble-doble ingat po. Bye-bye!